Magandang buhay po mga kaani, na ito na naman po si Kuya Harvest para magbigay ng konting tips sa ideas po sa ating mga manonood. So, meron po tayong katanungan dito. Ito po ay base dun sa mga isa ko pong post na magtanong lang po kayo at sasagutin po sa abot ng makakaya ni Kuya Harvest. At ang isa pong tanong niya is paano po ang pagpapasuwi ng palay? Ayan, so siguro sagutin ko po yung tanong nyo kung paano siya pasuhihin. Okay, number one po, kilalanin po muna natin yung variety ng palay na itatanim nyo. Ano po? Baka naman kasi yung variety ng palay nyo ay hindi masuwi. Pero sa panahon po ngayon na maganda na ang technology sa palay, dapat ang mga palay natin usually nag-a-average siya ng 25 na suwi. Yan. At yung 25 na suwi na yun, kapag naging uhay na siya, at least 12 po, ang maging uhay niya. So alamin po muna natin yung variety. Ikalawa po, huwag panatilihin na matubig yung palaya nyo. So ibig sabihin po, once na kayo ay naglipat o nagsabog tanim, may panahon talaga na dapat yung palay natin ay hindi natin bababaran ng tubig. So, gumamit po tayo ng observation well o yung controlled irrigation technique na tinatawag. Yan. Maganda ho yun. Yung palayan mismo ang magsasabi kung gaano o kung kailangan niya ng patubigan na hindi masasakripisyo yung paglaki ng palay. Actually po, ito ay nakakatulong pa na mas dumami ang suwi kapag gumamit tayo ng controlled irrigation technique. Okay, so ikatlo naman po, ito po ang kasagutan kung makakaiwas po kayo. Ito po dun sa lipat tanim, kung makakaiwas po kayo sa laplap o yung paglalaplap ng ating palay sa kamampunlaan para ilipat tanim. Mas maganda ho, kung may bunot pa, mas maganda po yun, Dahil ang laplap po, ang nagiging problema dito, mapapansin nyo naman na kapag nilipat tanim nyo na, yung nilaplap nyo, mga 1 linggo pa bago yan sumuwi. So anong nangyayari, dumidilaw po muna sila bago sila mag-green. So mga 1 week ho yun. At kapag bumerde na sila, saka pa lamang sila magsisimulang magsuwi. So mapapansin nyo, mabagal ang pagsusuwi dahil kapag ang palay nilaplap natin, pinapagaling muna ng palay yung mga sugat nila. For example, naputol yung kanilang ugat, so pahahabain muna nila yan. So, i-repair muna nung halaman yung mga tissue nila bago sila magsuwi. So, mapapansin nyo, matagal magsuwi yung mga nilaplap. Okay? So, ang number 4 po na kasagutan ko ay yung pong lupa ninyo pwede rin na kulang sa sustansya na phosphorus. Ang phosphorus po, 'di ba, sa complete fertilizer meron tinatawag na nitrogen, phosphorus and potassium. So yung letter P sa gitna o yung phosphorus, baka po deficient o kulang sa phosphorus. So para po naman malaman natin kung sufficient o sapat ang phosphorus na ibinibigay ng lupa, dahil ang phosphorus nga po, ang trabaho nito is pagsusuwi, pampasuwi at saka pampaugat. Pampasuwi, pampaugat. Yun po yung major function nila. So baka po kulang naman sa phosphorus. So, kailan po ba natin dapat ilagay yung phosphorus sa ating palayan? So, ang phosphorus pwede po nating ilagay 0 to 15 days after sowing. So, ibig sabihin, kung kayo po ay naglilipat tanim o kung kayo po ay nagsasabog tanim, dapat mailagay nyo na yung phosphorus buhat doon sa huling paghahagod hanggang sa ika-15 araw na siya ay naisabog na Kasi ang phosphorus, ang trabaho nga niya ay pampasuwi. So, critical na dapat mailagay agad siya
habang nagsisimula pa lamang na magsuwi yung palay natin. Dahil kapag siya ay nailagay na sa panahon na nagbubuntis na o sagara na yung pagsusuwi, so medyo late na ho yun. Dahil hindi na natin kailangan pasuwihin pa ang palay o paugatin sa mga panahon na yun, bagkus ang kinakailangan natin doon is pabungahin na. Kaya 0 to 15 days dapat mapalagay na po yung phosphorus. So, number 5 na kasagutan ko po, obserbahan nyo rin po, alamin nyo yung inyong lupa na tinataniman. Kalimitan po ang deficiency o kakulangan sa phosphorus ay dahil sa lupa nyo na ang lupa ay mabuhangin. Yan, medyo ganun ang texture niya, sandy loam. So yan pong mga mabuhangin na lupa, hindi po siya kinakapitan ng sustansya na phosphorus. So ano po ang pwede natin gawin kapag gano'n na medyo mabuhangin ang ating lupa? Pwede po tayong gumamit ng foliar fertilizer na mataas sa phosphorus, or pwede rin natin na gawing split application ng granular fertilizer. Ibig sabihin, sa 0 days maglalagay tayo ng phosphorus sa lupa at after 10 days maglalagay ulit tayo ng phosphorus para nang sa ganun ay maabsorb po ng palay po natin. Ano po ba yung mga sintomas naman nakakulang tayo sa phosphorus? Yung palay po natin, mapapansin natin siya, pino. Ibig sabihin para siyang karayom na parang needle-like, tapos ang kulay niya medyo blue-green. Yan. Medyo blue-green siya, nabansot. Yan. Hindi siya green talaga. At makikita nyo yung dahon niya ay slender o napakapayat na matitilos. Ano po. So yun lamang po, and like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. So yun lamang po ang kasagutan para sa akin para dun sa katanungan na paano po ang pagpapasuwi ng palay. So ito naman po ay konting kalaman lamang. Marami pa hong mga kasagutan diyan. Pero sana po kahit papaano nagkameron po kayo ng idea. Yun lang po, at like, share, and subscribe.